Gaano ka nakatagal na laya, ha? 5 buwan? Saglit lang pala. Makinig ka, Miss Celine de los Reyes. Malinis ang bayan namin. Walang gulo, walang krimen. Tahimik ang mga tao rito at gusto naming manatiling ganon. At pagka ikaw ng gulo, nako, sinasabi ko sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na, sakto, Kap ni Risa, nandiyan ka na pala. Maupo po kayo. Ito ho ang bagong laya natin. O ano, Miss de los Reyes? Celine na lang po, Chief Sanchez. Hindi ko na ginagamit yung buong pangalan ko. Nandito po ako para sundin ang utos ng korte na mag-report sa inyo at ipaalam na dito na po ako maninirahan mula ngayon. Alam pong may duda kayo at naiintindihan ko po yon. Pero tapos na po yung dati kong buhay. Gusto ko na lang pong makasama ang kapatid ko. Aba, kilala ko ito. Eto't nagbabalik na pala si Celine. Matagal-tagal ka ring nawala Totoo palang nakulong ka. Celine, makinig ka. Kahit na dito ka lumaki, iha, huwag mong iisipin na may palakasan. Marami na rin ang nagbago simula nang mawala ka. Yung mga kasama mong pasaway, wala na sila. Kung hindi man lumisan, nagtino o nawala na. Iba na ang mga bossing dito sa bayan natin, kaya't mag-ingat ka. Naiintindihan ko po, Kap. Iha, nako, sinasabi ko sa'yo, babantayan ka namin ng maigi. At kung may gawin kang iligal, sakin ka mananagot. At si Chief Sanchez dito, hindi yan magdadalawang isip na itapon ka ulit sa kulungan at pabayaan kang mabulok doon habang buhay. Sino nga ulit ang kasama mo rito sa bayan? Kapatid ko po, si Maris de los Reyes. Doon pa rin siya sa lumang bahay namin sa May Ilog. Kap, Chief, nagbagong buhay na po ako. Hindi na ako yung Celine na kilala ninyo noon. Ayoko na po ng gulo. Gusto ko lang pong makasama ang pamilya ko. Makapamuhay ng tahimik. Sige, ayos na yan. Pero magtino ka na dahil ako at si Chief, bibisita kami sa inyo paminsan-minsan para sigurado. Salamat po. Chief, may iba pa akong pakay sa'yo. Kailangan natin pag-usapan yung tungkol sa mga babaeng nawawala. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako po si Celine at kamakailan ko lang nahanap ang inyong channel. Gusto ko rin sanang magbahagi ng aking kwento tungkol sa akin at sa kapatid kong si Maris. Isa po akong ex-convict at 2 beses nang napatawan ng hatol ng korte. Ngayon matapos ang halos 20 taon sa loob ng piitan, makakalabas din ako. Hanggang ngayon ay naninibago pa rin ako sa buhay sa labas ng selda. Pero hindi yun ang istorya ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang aking kwento ay tungkol sa rason kung bakit ako na-convict sa pangalawang pagkakataon. Ako ay nakapatay ng isang makapangyarihang lalaki sa aming bayan noong dekada 90. Nagsimula ang lahat na umuwi ako makatapos ng ilang buwan matapos kong makalaya. Tao po. Maris? Ate? Ate, ikaw ba yan? Diyos ko, Ate Celine. Ikaw nga. Ate. Sa wakas, nakauwi ka na. Matagal ko nang ipinagdarasal to, ate. Araw-araw kong dinadasal na sana makalaya ka na. Na sana makauwi ka na. Nakakalungkot lang. Hindi na nila mama at papa inaabot itong araw na to. Isa yan sa pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay. Hindi mo lang ako pinayagang makagalaw. Kahit burol ni Papa o ni Mama. O kahit sa libing man lang nila. Nakiusap ako sa mga opisyal sa kulungan pero wala. Wala talaga.
Alam mo ba, bago na maalam si Mama, ikaw pa rin ang hinahanap niya, ate. Huli niyang hiling na makita ka. Kahit daw nasaktan mo siya. Kahit daw sinasabi ng iba, ikahiya ka na niya bilang anak. Anak ka pa rin daw niya. At gusto ko niya makita man lang. Kahit sa isang huling beses. Patawad, Maris. Matawad sa lahat ng pagkakamali ko. Sa mga panahong naging matigas ang ulo ko. Sa pag-alis ko noon, pamanihila sa lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo ni nanay at tatay. Wala akong araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng yun. Ate, tama na. Alam kong pinagsisisihan mo lahat. At naniniwala akong pinatawad ka na ni Mama at Papa. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin ang paghingi ng tawad. Ang mahalaga nandito ka na. Halika, pumasok ka na. Sigurado akong pagod na pagod ka sa biyahe mo. Ibaba mo na muna yung bag mo dyan. Kumusta ang biyahe mo, ate? Nung tumawag ka at sinabing uuwi ka, hindi ko inaasahan na ganito kaaga. Gaano ka nakatagal na kalabas? Humigit kumulang na 5 buwan na rin. 5 buwan? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Kailangan ko muna makaipon. Kaya kung ano-ano mga trabaho muna sa Maynila ang kinuha ko. At para naman may pera akong umuwi dito. Sana, sinabi mo. Di ako na sana ang nagpadala. Maayos naman ang kinikita ko sa... Hindi na, Maris. Simula na ito ng bagong buhay para sa akin. Kaya dapat lahat ng ito ay mula sa sarili ko. Kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong paa. At para hindi ako maging pabigat sa'yo. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero ate, napansin ko bakit parang may pagka-ika-ikayang lakad mo. Isa yan sa maraming nangyari sa akin sa loob. Araw-araw na may gulo, para bang isang walang hintong bangungot. Kaya ngayon, gagawin kong lahat para lang hindi na ako babalik doon. Kahit kailan. Pero tama na muna ang tungkol sa akin. Kumusta ka naman, Maris? Kumusta naman ang mag-isa ka na lang dito sa bahay? Ayos lang naman ate. Ginagawa kong lahat para kayanin. Medyo mahirap lang din dahil tumaas ang amilyar dito sa lupa natin. Pero kinakaya namang bayaran. Paano nakakabayad ka di ba? Wala ka namang regular na trabaho noon? Naalala mo nung huling beses na nabisita kita? Nagtatrabaho pa ako noon bilang labandera. Pero kulang talaga Halos wala akong naiipon. Sinubukan kong umutang sa bangko pero walang gustong magpautang. Buti na lang, may nagbukas na kainan sa may highway. Parang beer house din siya paggabi. Doon ako nagtatrabaho ngayon bilang isang serbidora. Malaki ang kita, ate. Mabuti naman kung ganon. Pero Maris, maayos ba yung mga lalaking kumakain at umiinom doon? Alam mo naman, nagtrabaho rin ako sa mga ganyang lugar dati. At pareho nating alam kung saan ako nauwi. Hindi ate. Hindi ganun yun. Maayos naman talaga at hindi kami pinapabastos. Kapag may customer na sobra, pinalalabas agad. Yung kagawad mismo ang nagbabantay. Minsan, tinutulungan niya kaming lahat. Ligtas kami ron, ate. Anong pangalan ng kagawad na yon? Si Kagawad Eddie. Bago lang siyang nahalal noong huling taon. Pero grabe ate, napakabilis niyang umangat. Tsaka galante din siya. Hindi siya namimili ng empleyado. Kahit nga hindi ka tapos ng high school, tatanggapin ka niya. Karinderya at beer house lang talaga yan, ha, Maris? Sigurado kang ligtas dyan? Sigurado po ako, ate. May pagkain sa umaga, inuman sa gabi, pero maayos naman. Ate, walang masama, okay?
Pero paano sumusobra na ata ang pagod mo sa trabaho mo na yan, ha? Ang payat mo na, Maris. Ang putla mo pa. Baka dahil puyat lang ate. Kasi panggabi ako madalas. Malaki kasi ang dagdag kapag panggabi ang trabaho. At bago ko pa mag-alala, sobrang ligtas kami kahit gabi na. May bantay at di kami pinababayaang mabastos, no? At teka, hindi lang yun. Hinahatid pa nga kami ni Kagawad pauwi gamit yung owner jeep niya eh. O kaya may tricycle siya na inaarkila para sa amin. Grabe, kabisado mo na yata ako, ha? Kahit matagal kang nawala ate, kilala pa rin kita. Ikaw pa din ang ate ko at masayang masaya akong nandito ka na ulit. Ako rin, Maris. Grabe ang saya ko at nakauwi na ako dito sa bahay natin matapos ang maraming taon. Pangako ko sa'yo, lahat gagawin ko para lang hindi na muling mawalay sa'yo. Gagawin ko ang lahat para manatili rito. Sandali. Narinig mo yun? Ha? Baka yung aso ni Mang Berting. Ay, lagi niyang nakakawala sa hapon. Nang gabing yon, tahimik kaming nagayos sa kanya-kanyang kwarto. Si Maris ay sa luma niyang kwarto, habang ako naman ay nasa kwarto ko na mahigit 1 dekada ko na ring di nakikita. Nag-aalala ako na baka mamahay ako, pero pagkahiga ko pa lang, agad akong dinapuan ng pagod at nakatulog. Pero nang bandang hating gabi ay... Ano yun? Pusa ba yun? Teka, baka makita ko kung sumilip ako sa bintana. Ayan, parang may anino kong nakikita na... baka kung ano lang. Mabuti pang bumalik na ako sa pagtulog. Ilang araw na rin akong nakauwi at naninibago pa rin ako dahil tahimik doon. Mabagal ang oras at parang humahaba ang bawat araw. Hindi tulad sa syudad na laging nagmamadali o sa kulungan kung saan bawat minuto ay may bantay at utos. Pero dito sa labas, malaya kang gumalaw at manahimik kung gugustuhin mo. Malaya. Talagang nakakapanibago. Isang umaga habang tulog pa si Maris dahil sa panggabing niyang trabaho, naisip kong maglakad-lakad para mamili ng pwedeng ipang-almusal. Tahimik ang lakad ko papuntang kalsada at pagdating ko sa sari-sari store sa may kanto, agad kong napansin si Kapitana Nerissa. May kausap siyang babae at hindi nila ako agad napansin. Narinig kong pinag-uusapan nila. Ay, Diyos ko, sumabay pa to dun sa mga nawalang babae. At ngayon hindi na rin malaman kung ano ba talaga yung sakit. Kung sa tubig, trangkaso o kung ano. Wala naman tayong health center. Kaya kinausap ko na si Kagawad Eddie. Baka matulungan tayo ng pamilya niya sa provincial board at yung tito niyang congressman na. Magandang umaga po, Kap. Totoo po bang may sakit na kumakalat? Aba, Celine, ikaw pala. Magandang umaga rin. Hindi naman siguro dapat ikapanik. Pero may ilang-ilang nagkakasakit nitong mga linggo. Alam mo na, wala kasi tayong kliniko o ospital. Kaya medyo nag-aalala lang ako. Baka lumala pa. Alam na po ba kung ano yon? Wala pa. Pero katulad nga ng sabi nitong si Kumare, baka naman panahon lang ng init ulan. Kasi kamakailan, hindi ba? Alam mo na, init, sipon, kung ano-ano. Sana trangkaso lang. Siya nga pala, Kumare. Ito si Celine. Kauwi lang niya dito sa atin. Kapatid siya ni Maris. Saan galing ka mo? Celine, ayos lang ba na sabihin ko? Naku, sigurado naman akong ayos lang sa'yo, ano? Ito kasing si Celine dating nasa loob ng piitan. Kakalabas lang at dito na maninirahan. Hindi ba, Celine? Opo, totoo po yon. Galing po ako sa loob pero nagbabagong buhay na po ako ngayon. Ayan ha,
Narinig mo yun, kumare. Nagbabagong buhay daw. Sure ako, magsisimula yan ng maayos ngayon. Ay nako, good luck sa'yo ha. Kap, kunwari lang po, kung sakaling may magkasakit sa bahay, saan po ba pwedeng kumuha ng gamot at magpakonsulta? Pwede naman sa bayan. May butika ron. At may ospital sa kabilang bayan kung talagang malala na. Medyo malayo nga lang. Kailangan mo ng pamasahe at maagang alis. Wala na po bang mas malapit? Meron naman tayong manggagamot dito. Matanda na pero kilala sa lugar. Si Lola Sabel. Nakatira siya sa may kabilang kalsada. Yung medyo paakyat. Kung kailangan mo, pwede ka namang dumaan sa kanya. Marunong yon sa mga halamang gamot at kung ano-ano pang remedyo. Oh, siya, sige. Mauna na kami ha. May aasikasuhin pa ako sa barangay hall. Ah, nako, oo mare. Yan yung dating proste. Diyos ko, pinoproblema ko na nga tong mga may sakit. Tapos tong mga nawawala. Jesus me. Parang ganun din ang napansin ko kay Maris na para bang maputla. At para siyang laging pagod. May sakit kaya siya? Pero baka ako lang to. Baka dahil matagal ko na rin siyang hindi nakita. Hindi lang siguro ako sanay na gano'n ang itsura niya. At gano'n na siya kapayat. Magandang umaga po. Pabili po ako ng itlog at liver spread. Pati na rin po kung may kape. Naku, mahaba-habang lakarin din pala. Mukhang gising na si Maris. Naglalakad na sa loob ng kwarto niya. Mabuti pa't tawagin ko na at sabing may dala na akong almusal. Maris? Oh, ate, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Oh, akala ko nasa loob ka ng kwarto mo. May narinig kasi ako sa loob eh. Naglalakad-lakad lang ako. Namili ako ng almusal. Sakto, may natira pa sa panaderye. Mainit-init pa yung pandesal. Ah, ganun ba? Tara na sa lamesa. Siya nga pala. Saan ka naman kumuha ng pambili? May natira pa akong konti mula sa mga mabilisang racket ko bago ako umuwi. Ate, itabi mo na lang yung pera mo. Kung may kailangan ka sa bahay, sa akin ka na lang lumapit. Hoy, ako dapat nagsasabi niyan. Ako mas nakatatanda sa ating dalawa. Ikaw nga tong walang trabaho, di ba? Hindi, biro lang ate. Ako na lang, ayos lang naman. Sa susunod, sabihin mo na lang agad kung kailangan mo ng pera. Oh, eto nga pala. Kung gusto mo, iiwan ko na lang tong pera dito para sa mga kailangang bilhin. Ayos ba sa'yo yun? Maris, saan mo nakuha lahat ng yan? Galing sa trabaho ko, syempre. Ganyang kalaki kinikita mo? Tuwing kinsenas o katapusan? Hindi ganyan ang kinikita ko kada linggo. Ha? Ang laki niya na. Diyos ko. Maris, sigurado ka bang serbidora ka lang doon? Sus, si ate naman oh. Oo nga, malaki talaga ang kita kasi malaki yung pwesto ng kainan. Andun kami sa may highway malapit sa gasolinahan. Madalas may dumadaang truck drivers at saka may mga pampasaherong bus na tumitigil. Sigurado ka ha? Kung gusto mo ate, samahan mo ako minsan. Tingnan mo kung gaano kaayos ang lahat. Walang masama, promise. Sige na nga. Yung manggagamot? Oo naman. Hindi mo naaalala? Siya yung pinupuntahan natin dati kapag nilalagnat tayo. Yung bahay niya yung may maraming halaman sa labas. Oo nga. Pambihira. Paano ko nakalimutan yun? Ewan ko sa'yo ate. Siguro naninibago ka pa rin sa buhay dito sa labas. Bakit mo naman naitanong? May nararamdaman ka ba? Hindi. Wala naman ako nararamdaman. Ano lang, nakasalubong ko lang si Kap ni Risa sa tindahan kanina. Nabanggit niya may mga tao raw na nagkakasakit. Yung sinasabi nilang yung flu, yung trangkaso. Oo, may iilan nga daw na tinamaan. Parang isa ata sa mga anak ng katrabaho ko nagkasakit din normal lang naman yun, di ba? Kapag palit ng klima, tapos pabago-bago ng panahon.
Ah, ganun ba? Eh ikaw, sigurado kang ayos ka? Wala kang nararamdaman? Nako, ang ate ko napaka-maalalahanin. Ayos na ayos ako, ate. Malakas pa ako sa kalabaw, no? Halika na nga, kain na tayo bago pa lumamig yung pandesal. Nang hapon ding yun habang nasa trabaho si Maris, hindi na ako nakatiis. Naalala ko ang sinabi ni Kapitana at naisip kong dumaan sa bahay ni Lola Sabel. Tama ang pagkakaalala ko sa lugar. Yung lumang bahay na bato sa dulo ng kalsada. Malawak ang bakuran, puno ng iba't ibang halamang gamot, mga puno at kung ano-anong tanim. Paglapit ko sa gate, agad kong napansin ang dalawang babaeng nakaupo sa lilim. Mukhang may sakit pareho. Pumapayat, parang pagod. Nakita ko si Lola Sabel, nakaupo sa mahabang bangko. Kausap ang isang mas batang lalaking matipuno. Mukhang bihis na bihis para sa ganitong tag-ulan. Salamat sa dinala mo kagawad. Siguradong malaking tulong ito sa panggagamot. Naku, maliit na bagay lang yan, Lola. Alam ko namang halos lahat ng may sakit dito sa inyo tumatakbo. Kung hindi dahil sa inyo, ewan ko na lang po kung anong mangyayari sa mga kababayan natin. Sabihin nyo na lang po sa akin kung may kailangan pa kayo, Lola Sabel. Ayan, parang may isa pa po kayong pasyente. Sige po at mauuna na ako. Magandang hapon po, Lola Sabel. Saglit lang, iha. Maglilinis lamang ako, ha? Ayan, magsindi lang ako ng insenso para hindi pumasok ang kung ano mang hindi dapat pumasok. Oh, anong may paglilingkod ko sa'yo, ha, iha? Masama rin bang pakiramdam mo? Ayos lang po ako, Lola. Wala naman po ako nararamdaman pero ang hinala ko po baka may sakit po ang kapatid ko. Parang may tama po siya nung kung ano man, yung kumakalat na sakit ngayon dito sa atin. Ah, ganun ba? Bakit hindi mo siya isanama ngayon? Nasa trabaho po siya ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Doon po siya nagseserbisyo sa kainan, yung pag-aari noong si Kagawad Eddie po yata yung pangalan. Aba, yun yung kagawad na nakausap mo kanina. Yung nakasalubong mo. Teka iha, parang hindi mo ata siya kilala. Dayo ka lang ba dito o bagong salta ka pa lang? Paano ko po ba sasabihin? Ano po, matagal po akong nawala dito sa atin. Kakauwi ko lang po, ilang araw pa lang. Matagal po akong nawala. maraming taon din po. Pero dito ako lumaki nung bata ako. Iha, sino nga ulit ang kapatid mo? Si Maris de los Reyes po. Ako po si Celine de los Reyes. Aba, Celine! Ay, Diyos ko, ikaw na pala yan! Ay, siguro mahigit 10 taon na rin nang huli kita makita. Ay, Diyos ko, ikaw na pala ito. Kumusta ka na, Iha? Saan ka ba napunta sa lahat ng mga taon na yon? Lumuwas po ako noon sa Maynila. Nagbakasakali pong baka may mapala ako. Pero ang kinalabasan po ayun, napunta po ako sa kulungan. Ay nako, pasensya ka na, Iha. Hindi ko naman intensyong manghimasok ng ganon. Okay lang po, Lola. Sanay na rin po ako na itinanong yan. Kung gusto ko lang talaga magsimulang muli, kailangan ko rin pong matutunang harapin yung mga bagay na gusto ko sanang itago. At isa na po ito roon. Siya, sige, naiintindihan ko. Pasensya na. Medyo nakakalimot na ako ngayon sa edad ko Ano nga ulit ang pinag-uusapan natin? Wala pong problema. Ang sabi ko po, si Maris po, baka po kasi may sakit siya. Ayun, tama. Sige, halika't pumasok ka muna. Maupo ka riyan at sandali lang, ha? Ang hinala ko ay may kung anong trangkasong umiikot-ikot ngayon sa paligid. Hindi naman na bago yan tuwing ganitong panahon. Eto, para kung sakali. May dahon ng sambong dito para sa lagnat. Mayroon ding lagundi kung may ubo at kaunting salabat. Medyo matapang lang ang lasa pero ayos din ito para sa ubo. Gawin tong tsaa
Ipainom mo yan kay Maris kahit isa lang sa gabi, isa sa umaga. Tingnan natin kung may pagbabago. Maraming salamat po, Lola. Ang dami niyo pong naibigay. Ay, wala yun, Iha. Siya nga pala matanong ko lang ha. Gabi ba ang trabaho ni Maris? Opo, panggabi po siya sa kainan ng kagawad. Di lalo na. Eto pa. May kaunting malunggay at kalabo ako dito. Pampalakas yan ang resistensya. Kung mahina ang katawan, madaling kapitan ng kung ano-anong sakit. O isama mo to sa sabaw o tsaa ha. Kahit simpleng lugaw, lagyan mo lang. Eto pang isa. Tanglad at dahon ng alagaw. Panghalo din po ba yan sa mga sabaw at tsaa? Ay, hindi. Ito'y isabit mo yan sa may pintuan nyo. Ay, para saan po? Pampataboy sa mga hindi dapat nakakalapit. Hindi lang basta lamig o sakit ang gumagala sa gabi, Iha. Ako nga, nagsasabit ako niyan sa bawat pintuan at bintana dito sa bahay para sigurado. Kung gusto mo, magtanim ka na rin ng alagaw malapit sa may pintuan ninyo. Mas matibay ang bisa kapag buhay ang tanim. Salamat po ulit, Lola. Magkano po ba ang lahat ng ito, Lola? Ay, nako! Wala yan! Hindi mo na kailangan magbayad. Ay, hindi po. Kahit papaano, gusto ko rin naman pong makabawi. Ang dami niyo pong ibinigay. Kung ganon, kung may oras ka, baka pwede mo akong tulungan dito sa taniman ko minsan. Hindi ko na kasi kaya lahat ng damot halaman Ayos lang ba sa'yo yon? Syempre naman po. Kailan niyo po gusto? Bukas na umaga kung okay lang. Maaga lang sana, habang malamig pa. Sige po, Lola. Bukas po ng umaga, dadating ako. Ako na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ako na ang nagluluto, naglalaba, naglilinis. Ako na rin ang namamalengke. Pero simula nung ipinakilala ako ni Cap sa kanyang kumare, parang kumalat agad ang balita. Tuwing nasa palengke ako may mga matang umiiwas o tahimik na nakatitig. Yung iba nagbubulungan pa habang lumalakad ako. Sinabihan na ako na maaaring mangyari ito, pero hindi ko inakalang ganito pala ang pakiramdam nang talagang hinuhusgahan ng buong bayan. Isang gabi ay may oras akong sabayang kumain ni Maris ng hapunan. Gumawa ako ng tinola. Nilagyan ko ng malunggay at tanglad na bigay ni Lola Sabel. Nagpakulo rin ako ng tsaang salabat para kay Maris. Wow, ate. Ang bilis mo maging domestikada. Mag-iilang araw ko pa lang na nakauwi. Ang ayos mo nang kumilos sa bahay. Para naman hindi ako mukhang palamunin lang dito sa bahay. Kailangan ko rin magpakitang gilas sa bunso ko, no? Ate, ayos lang naman talaga. Huwag mong piliting gawin lahat kaagad-agad. Kakauwi mo pa lang galing ka sa loob. Kaya dapat nagpapahinga ka rin. Ito nga yung paraan ko para magpahinga. Para masanay na rin ako sa buhay dito sa labas. Mas madali ako makakapag-adjust kung may ginagawa ako. At masaya rin ako ngayon na talagang naaalagaan na kita. Nako, ang ate. Halos katunog na katunog mo na si mama. Noong mga bata pa tayo, puro sarili ko lang iniintindi ko. Lulong sa kung ano-ano. Wala akong ibang inatupag kundi sarili kong bisyo. Hindi ako naging mabuting ate sa'yo nun. Kaya ngayon, babawi ako. Ayan. Alam ko gusto mo ang tinola. Kumain na tayo bago ka pumasok. Aba ate, saan mo nakuha tong mga panghalo? Ang bango ng tinola mo Yan. Pumunta ako kay Lola Sabel ilang araw na nakalipas. Nagtanong ako tungkol sa trangkasong kumakalat. Tapos, binigyan niya ako ng kung ano-anong dahon. Teka, inumin mo tong salabat. Maganda daw to. Simula nun, parang assistant niya na nga ako. Tinutulungan ko siya sa mga tanim-tanim niya sa umaga. Dapat pinapasahod ka na niyan. Nagkaraket ka pa. Gusto ko rin naman. Tsaka sa totoo lang, si Lola Sabel pa lang yata ang nagpakita sa akin ng bait dito sa lugar na to. Oo nga ate, narinig ko yung mga kwento nila. Kung ano-anong kaso pa raw yung sinasabing isinampa sa'yo. Sabi daw, kidnapper ka. O nagnakaw ka raw sa bangko. Tapos may pinatay ka pa raw na tao. Puro imbento naman. Wala naman silang basihan. Inaasahan ko na yan, Maris. Huwag mong intindihin si Kapitana ni Risa at yung mga chismosa niyang mga kumare. Ang hilig nilang gumawa ng kwento. Ewan ko ba?
para sa isang halal na opisyal. Parang siya pa nga ang... Oy, galit ka na dyan. Uminom ka muna ng tubig. Nakakainis lang ate. Si Kap Nerissa pa yung gumagawa ng kwento. Siya mismo, alam kung bakit ka talaga nakulong. Hayaan mo na. Kumain na lang tayo at... Hoy, Maris! Ayos ka lang ba? Opo, okay lang. Nahirinan lang ako. Hindi yan tunog ng nahirinan lang. Tingnan mo, pinagpapawisan ka na. Okay lang to ate. Galing lang sa sabaw yan. Mainit lang siguro. Ay, nandiyan na pala si Kagawad. Sandali, hindi mo natatapusin yung kinakain mo? Busog na ako ate. Marami na din ako nakain. Kailangan ko nang umalis. Nakaganyan ka? Di ba medyo maiksi yan? Ate naman, parang hindi ka sanay sa ganitong trabaho. Dapat may konting pakita para may kita. Sige, bye. Aalis na ako. Huwag mo na akong hintayin baka kasi gabihin ako. Ay, tignan mo tong si Maris ni hindi man lang tinapos ang kinakain niya at inumin yung tsaa. Mas mabuti na sigurong isara ko ng lahat ng bintahan at pintuan ngayong gabi. Ilang linggo na ang lumipas, unti-unti ko nang nasasanay ang sarili ko sa takbo ng buhay dito. Si Maris bihira ko nang makausap. Kung hindi madaling araw ang uwi, tulog siya buong maghapon. Isang beses inaya ko siyang magsimba, pero kahit doon, nakatulog siya. Simula noon puro pagod na lang ang dahilan niya. Hindi na siya sumasama. Sinubukan kong maghanap ng trabaho. Pero tila walang gustong tumanggap sa dating galing sa kulungan. Kaya tuwing may oras ako, bumabalik na lang ako kay Lola Sabel. Tumutulong ako sa hardin. Minsan sa pagbubunot ng damo. Minsan sa pagdidilig. Ngayong umaga habang malamig pa ang simoy, nagdidilig kami ng halaman. Napansin ko, kumukonti na ang mga nagpapagamot kay Lola. Parang paubos na ata yung mga nagkatrangkaso, Lola. Mas magaan na ang hangin ngayon. Oo nga, Iha. Ay salamat sa Diyos, Taon-taon na lang ganyan dito. Parang kasabay na lang palit ng panahon. Mula tag-init, tapos biglang uulan, tapos bigla rin may nagkakasakit. Ay buti na lang po, nandito kayo, Lola. Ay mabuti na rin, oo. Pero nakakalungkot din. Taon-taon na lang ganito. At hanggang ngayon, wala pa ring health center dito sa atin. Bakit po kaya ganun, Lola? Nakita ko po sa ibang mga barangay, meron naman po. Dahil sa totoo lang, wala naman talagang pakialam ang barangay. Yang silang kapitana, ilang ulit na yang nananalo. Wala pa ring asenso tong barangay. Pero si Kagawad Eddie, mukhang tumutulong naman po. Nagbibigay ng gamot, pagkain, at kung ano-ano. Totoo yon. Pero sa totoo lang galing sa sarili niyang bulsa. May pondo naman ng barangay para sa mga programa, bakit hindi ginagamit? Ang tulong ni Kagawad Eddie, hindi yan kapalit ng ospital, ng doktor, ng nararapat na alaga o ano. Ayan. Ang sabi kasi ng misis. Lola Sabel, magandang umaga. At si Celine ba yung kasama ninyo? Magandang umaga po, Kapitana. Magandang araw din, Celine. Naku, Lola, mag-ingat-ingat kayo Hindi natin alam kung sino-sino ang pumapasok sa bakuran ng may bakuran. Kung gusto nyo, pwede kong ipacheck kay Chief Sanchez ang paligid ng bahay nyo para sigurado. Ay, hindi na kailangan, Kapitana. Ayos lang ako. Si Celine nga, tinutulungan na ako sa hardin nitong mga nakaraang linggo. Ganun ba? Para sigurado lang, padaanan ko na lang kayo mamaya ng tanod Panigurado lang naman po. Okay lang ba sa'yo yun, Celine? Opo, ayos lang po. Mabuti naman.
O siya, mauna na kami ha. Lola, mag-iingat din po kayo. At ikaw din, Celine. Nako, matanda naman ang pinupuntirya at tadaylan pa ng hardin. Ay nako, magpapaikot talaga ako ng tanod mamaya. Kawawa naman si Lola. Paano kung manakawan siya nung ex ko na yon? Nako, baka madamay pa ang Lola Sabel doon sa mga ibang babaeng nawawala, no? Huwag mo siyang pakinggan, Celine. Nagsasalita lang talaga yon kahit walang laman. Okay lang po, Lola. Alam ko rin naman, mahirap pagkatiwalaan ang dating galing sa loob ng kulungan. Celine, may malaking pagkakaiba ang taong nagsisisi sa kasalanan at yung patuloy pa rin gumagawa ng masama hanggang ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala iya. Tumatanda na lang siguro ako kung ano-anong nasasabi ko. Ay halika, tulungan mo ako sa pagputol ng malunggay ko. Masyado na malaki. Ay teka, kumusta naman pala yung pandan at tanglad na tinanim mo sa may pintuan nyo? Nabuhay ba? Nabuhay po, Lola. At nagsisimula na nga bumango-bango. Salamat po ulit sa paso. Lumago naman po agad yung mga halaman, parang sanay sa lupa sa amin. Ay mabuti yan, Celine. Magandang pantaboy ang mga yan sa mga ligaw at masamang espiritu. Kaya lagi mong tandaan ha, ilagay ang mga yan malapit sa mga pasukan. At mas lalo mag-ingat kung sino ang pinapapasok mo sa bahay. Maya-maya habang naghahanda si Maris papuntang trabaho, pinakuluan ko ang tsaa na bili ni Lola at napag-usapan namin ang mga sinabi ni Kapitana. Kung ano-ano talagang iniimbento ng kapitana na yan. Hindi ko alam kung bakit ang lakas pa rin ang loob niya magreklamo. May usap-usapan nga na kinukurakot daw niya yung pondo. Yan, kaya daw kulang-kulang yung mga infrastruktura dito sa atin. Baka naman maraming galit sa kanya kaya may mga ganyang kwento. Kung ako lang ang masusunod, dapat si Kagawad Eddie na lang ang gawing kapitan. Sa totoo lang, siya lang ang gumagawa ng paraan para makatulong. Kung pwede nga lang, baka mas bagay pa siyang mayor balang araw eh. Ganun ba? Ang sabi ni Lola Sabel, yung mga ayuda at gamot na pinamimigay ni Kagawad ay galing daw sa sarili niyang bulsa? Totoo yun. Siya pati pamilya niya talagang matulungin. May kamag-anak siya sa sangguniang panlalawigan. Kaya may kaya talagang pamilya niya. Pamilya niya? Ang ibig sabihin, may asawa na siya? Ha? Hindi. Syempre wala ate. Ano ko ba? Bata pa yun. Walang asawa. Ako nga ang gusto. Gusto niya daw na ang atensyon niya ay nasa negosyo lang niya at sa paglilingkod sa barangay. Yun. Hoy! Okay ka lang ba dyan ha, Maris? Okay lang ako ate. Ayan ka na naman. Nasamid lang ako. Aba naman ang ayos mo yata ngayong gabi ha. Ano yan, bagong damit ba yan? Pati makeup mo, pulido. Bagay ba? Pinili yan ni Kagawad Eddie. Binilhan niya kaming lahat ng bagong uniforme para raw mukhang mas maganda kami tuwing gabi. Ayos naman. Bagay naman sa'yo. Teka, inumin mo muna to, baka makalimutan mo na naman. Siya nga pala. May nabanggit nga pala si Kapitana kanina. Totoo ba yung sinasabi niya may mga babaeng nawawala daw dito sa atin? Grabe ang tapang nito. Ate, purong luya ba to? Oo. Sinasabi nila na may mga babae raw na nawala. Pero kilala ko yung iba sa kanila. Ate, mga nagtrabaho rin sa kainan. Sabi ng ibang katrabaho namin, mga lumipat lang daw sa ibang bayan. O kaya, sumama sa nakilala nila habang nagtatrabaho. Hindi mo na dapat intindihin yun. Grabe talaga to ate. Ang tapang. Ano bang pinaglalalagay ni Lola Sabel dito? Nako, alam mo ba, yung iba dyan, tanim ko. Teka lang ha, kukunin ko yung nasa paso sa may pintuan.
Ang sabi kasi ni Lola Sabel, pangtaboy din daw to ng... Magandang gabi po. Naku, pasensya na po. Hindi ko po kayo gustong gulatin. Okay lang. Oh, anong nangyari ate? Ay, kagawad! Kayo po pala. Nakaperwisyo pa ako. Hindi na ako nagbusina ngayon. Naglakad na lang ako at bala ko sanang kumatok na lang. Okay lang po. Ate, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nagulat lang ako, nabitiwan ko yung paso. Kung gusto mo, tutulungan na kitang linisin yan. Hindi na po kailangan, ayos lang. Huwag na po kayo mag-alala. Nakakatuwang paraan ng pagkikita, no? Ikaw si Celine? Ate ni Maris? Ako nga po. Tama. Ngayon nga lang pala kayo nagkakilala. Ate, siya si Kagawad Eddie, yung boss ko sa kainan. Ay, ikinagagala ko po kayong makilala. Ako rin. Nakakatuwang paraan naman to para magkakilala. Sikat ka na pala rito, Celine. Ang dami ko nang narinig na kwento tungkol sa'yo. Naku, Kagawad, salamat po. Teka, nadumihan yata ang kamay ninyo. Pumasok po kayo. Mag-ingat kung sino ang pinapapasok mo sa bahay. Teka. Baka naman nagmamadali na kayo. Mas mabuti pong lumarga na kayo ngayon. Saglit lang naman ate. Pasok po kayo. Naku, salamat. Pero teka, ang ganda ng mga talim nyo, ha? Sayang yung paso. Pasensya na talaga. Ang ganda pa naman. Ayos lang. Madaling ayusin yon. Tignan mo yan. Ang bilis ng oras. Dapat umaalis na tayo, Maris. Ay, oo nga no. Baka malate pa tayo. Sa susunod na lang kayo magkwentuhan ni Kagawad ate para mas matagal. Oo, tama yan. Teka Maris. Baka gusto rin ng ate mo na dumaan minsan sa kainan. Para rin makampante siya na ligtas ang pinagtatrabahuhan mo. Di ba sabi mo, medyo nag-aalala siya? Nabanggit po pala ni Maris sa inyo yon? Oo naman. Madaldal tong kapatid mo. Ang dami naming napag-usapan. Kung makakatulong para hindi ka na mag-alala, di dumalaw ka minsan. Magandang makilala mo rin yung mga tao doon. Baka makainom pa tayo. Umiinom ka naman siguro, di ba? Ay, hindi na po. Matagal na. Sayang naman. Pero kahit ganun, dapat bumisita ka pa rin. Kahit hindi ngayon kasi busy. Lalo na pag Biyernes o Sabado. Medyo mainit ang gabi doon. Alam mo na, pagka mga ganong araw maraming tao. Maraming kaganapan. Medyo masaya talaga. Di ba, Maris? Sige, mukhang ayos naman yon. Gagabihin ako ng uwi ate. Ako na lang maghahatid sa kanya mamaya. Mag-ingat kayo. Sige, Celine. Mauna na kami. Hindi naman sa pag-iisip ng masama. Ako pa dapat yung huling tao manghuhusga ng iba. Pero parang pamilyar ko. Ganito na ganito rin nagsimula noon sa akin. Dapat ba akong mag-alala? Teka nga't makapaghugas muna ng kamay sa banyo. Bukas ko na lang nilinisin tong nabasag na paso. Bakit may dugo sa lababo? Alam kong dugo yun ni Maris sa lababo. At sa mga sumunod na araw, binantayan ko si Maris ng maigi. At habang tumatagal, parang lalo siyang nangihina. Sabi niya, puyat lang daw o baka sipon dahil patapos na ang tag-araw at nagsisimula na ang tag-ulan. Pero iba to. Mas maputla siya ngayon. Mas payat. At yung mga mata niya, parang palalim ng palalim ang mga itim sa ilalim. Parang may hinihigop sa loob niya. Hindi na rin siya naglalalabas. Yung mga kaibigan niyang pinakilala niya sa akin at kasama niyang lumalabas noong bagong dating ako, hindi ko na nakikita. Isang araw nga na ako'y namamalengke, nakasalubong ko ang isa sa mga kaibigan niya na tinanong nila kung kumusta si Maris. Ha? Ganun ba? Halos isang buwan na pala kayong hindi nagkakausap? Nako, baka busy lang sa trabaho. Panggabi kasi yon doon sa kainan ni... Oh, magandang araw, Chief. Kapitana. Ayun, sakto. Si Kagawad Eddie. Teka lang ha. Mauna na muna ako sa inyo. May kailangan lang akong tanungin. Kailangan ko lang matanong kung bakit parang may tinatago eh. Nabalitaan niyo na po pala. Oo nga po.
Chief Sanchez, mukhang isa na namang serbidora kong bigla na lang nag-alsa balutan. Walang paalam. Ayun, lumayas na naman. Asahan mo na yan, kagawad. Alam mo naman yung klase ng babae dito sa atin. Kundi man batugan mga papetiks-petiks. O di kaya, nako, mga dating galing sa loob. May balita ka ba kung saan sila nagpupunta, kagawad? May narinig akong chismis na yung isa sumama raw sa isang truck driver. Yung isa naman daw lumipat sa kabilang bayan. In love na raw eh. Alam mo naman, Chief, ganun talaga pag mga bata pa. Ganun ba? Kasi may ilang pamilya na lumapit sa amin. Nagsasabi silang hindi lang basta umalis. Nawawala talaga yung mga anak nila. Ano daw? May mga nawawala? Ay nako, Chip. Talamak naman dito yung mga batang naglalayas. Huwag mo na masyadong seryosohin. Oo nga, Chief. Baka po naaabala pa nila kayo, hindi naman importante. O siya nga pala, Kap. May magandang balita daw si Tito Congressman tungkol dun sa inihingi mong special budget na... teka, mamaya na lang. Nandyan pala yung ate ni Maris. Magandang umaga, Celine. Magandang umaga rin po, kagawad. Kap, Chief, nandyan po pala kayo. Namimili ka? At ikaw lang, wala si Maris? Tulog pa. Medyo inumaga po siya ng uwi kagabi. Oo nga pala. Hindi ko na siya naihatid kagabi. Pinasabi ko na lang sa isa sa mga bata gamit yung tricycle. Pero ayos lang naman daw siya. Sige po. Kap, ang sabi ni Tito, pwede daw 10% lang muna ang maibulsa mo. Kasi may iniipit pa raw. Chief, mawalang galang na po. Narinig ko kasi kanina tungkol dun sa mga nawawalang babae. Sana po, kung pwede lang, baka pwede ko hong... Hindi siguro yan ang pinakamatalinong tanong, Iha. Bakit po? Hindi ako taga rito. Pero kahit ako, alam ko kung sino talaga ang may hawak ng lugar na ito. At pag ang isang tao kagaya mo ay nagtatanong ng mga tanong na ganyan, madaling mapahamak. Chief, hindi naman po ako... Makinig ka ng mabuti, Celine. Ex-con ka. Kahit wala kang gawin, kahit wala kang sala, madali kang pagtulungan kapag may nainis na taong may kapangyarihan. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Kahit na alam kong may mali. Akala ko ba gusto mong manatiling malaya? Pagkaya ng binangga mo, kahit gaano kaliit ang pagkakamali mo, tiyak, bubulukin ka ulit sa kulungan. Isang gabi na walang pasok si Maris, nagising ako ng 12:00 sa tunog na parang may gumagapang sa bubong. Sandaling pinakinggan ko. Para bang mabigat. Naghahanap ng daan papasok. Noong una, akala ko baka pusa lang kaya pinakinggan ko muna hanggang sa marinig kong binuksan ang bintana sa kabilang kwarto. Sa kwarto ni Maris. Ano yun? Teka nga, parang may pumasok sa loob eh. Matingnan nga. Parang may tao sa loob na. Maris? Diyos ko! Nagulat ako! Ano ginagawa mo sa labas ng kwarto mo? Sandali, may tao ba sa loob? Wala. Wala yung tunog na yun. Gising lang ako kasi umiinom ako ng tubig. Sige, ate, papasok na ako sa... Maris! Ay, Diyos ko, bakit ka tumumba? Maris! Oh, Diyos ko, alamig na katawan mo. Basang-basa ka ng pawis. Ayos ka lang ba? Pagod lang ako, ate. Nakainom lang ng malamig kanina. Siguro, nag-react lang yung katawan ko. Baka naman kailangan mo na magpatingin. Yung trabaho mo kasi gabi-gabi. Sinabi ng pagod lang ako. Ano ba, ate? Bakit ang kulit mo? Wala naman akong sinasabi. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka kasi hindi na talaga nakakabuti yung trabaho mo ngayon. Baka kung ano-anong pinagagawa sa'yo. Aba, at ang galing mo rin manermon, ate. Galing sa isang taong kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan. Maris, alam mo hindi ko ginusto. Alam mo yan, nauto ako sa bugaw. Naniwala ako sa kanya, akala... Mismo! May bugaw ka dati, ate. Ikaw, bayaran ka noon. Ako, hindi. Ako, alam ko na. Ano?
Sige, Maris, anong alam mo? Matutulog na ako. Diyos ko, Maris, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi nagpakita buong araw sa akin si Maris. At kinagabihan ay narinig ko siyang lumabas papasok ng trabaho. Kaya bandang hating gabi, pinuntahan ko siya sa kainan at una kong napansin ay malaki ang lugar. Halatang pinagkakagastusan. Sa loob, maingay, mausok. May kumakanta ng mga lasing sa karaoke. At higit sa lahat ang mga babaeng serbidorang halos walang saplot at mga lalaking bastos ang mga mata at kamay na kung saan-saan umaabot. Umupo ako sa sulok at nagmasid. Lumapit ang isang serbidorang mukhang lupaypay. Nagpakilala ako at nagtanong kung nasaan si Maris. At ang sagot, kasama daw si Kagawad gabi-gabi sa kanyang opisina ng ganitong oras. Mag-aayos na raw ng inventaryo. Nung nagpakilala akong ate ni Maris, itinuro ako ng isang serbidora sa likod kung saan ang opisina ni Kagawad. Andito yata sa dulo yung... Buti at dumating ka ngayong gabi. Masaya ako. Hindi ko to palalampasin kahit kailan. Nag-alala ako kagabi. Narinig ko raw na nag-away kayo ng ate mo. Akala ko hindi ka na darating ngayon. Nasa bahay siya kagabi? Eh paano? Wala siyang alam. Masyado siyang pakilamera. Gagawin ko ang lahat. Makabalik lang dito. Sa'yo. Kahit ano? Kahit iwanan mo ang ate mo? Oo. Mas mahalaga ka sa akin. Tama yan. O ito, inumin mo muna. Ano to? Alak lang yan, pamparelax. Huwag ka nang kabahan. Parang mainit. Halika dito. Hindi ko kayang panoorin to. Pag-uwi ko halos hindi ako nakatulog. Ramdam ko pa rin ang bigat ng gabi. At kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, narinig kong dumating si Maris bandang 3:00 at kinaumagahan. Hindi na siya bumangon. Pumasok ako sa kwarto niya at natagpuan ko siyang balot sa basang kumot. Nanginginig ang katawan at halos hindi makatingin ng diretsyo. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako kay Lola Sabel at humingi ng tulong. Diyos ko, ano nangyari? Ganitong kalagayan na siya? Ganito ko siya nadatnan kanina umaga, Lola. Hindi na makatayo, basang-basa ng pawis, nanginginig. Ang taas ng lagnat niya. Ay, Maris, iha. Maris, naririnig mo ba ako? Lola, anong gagawin natin? Dali na po ba natin siya sa ospital? Sandali lang. Nakita ko na to dati. Subukan muna natin to. Buksan mong bag na dala ko. Tignan mo mabuti, iha, habang tumutulo ang kandila sa tubig. Lola, ano bang ginagawa nito? Tahimik ka lang. Basta tignan mo ng maigi at sabihin mo sa akin, anong nakikita mo sa mga tulo ng kandila, Celine? Parang may lalaki at babae. Tama bang nakikita ko, Lola? Para bang nagsisiping. Diyos ko. Bakit, Celine? Anong alam mo? Kagabi po sinundan ko si Maris sa trabaho at narinig ko sila ni Kagawad Eddie sa loob ng opisina niya. Ay, Diyos ko po. Siya ba? Siya bang may kasalanan nito? Celine, makinig ka sa akin mabuti. Hindi labang sakit ang bumabalot sa kapatid mong si Maris. May humihigop sa buhay niya. Humihigop? Lola, ano po bang ibig ninyo sabihin? May aninong bumabalot sa kaluluwa ng kapatid mo. May nilalang na kumakapit sa kanya. Dumidikit tuwing gabi. Hindi ito basta-bastang lagnat lang, Celine. Lola, kanina sabi po ninyo, nakita niyo na to dati. Ano po bang ibig ninyong sabihin? May isang dalaga. Lumapit sa akin ilang buwan nang nakalipas.
At parang si Maris, maputla, laging pagod, nanginginig. Akala ko ay trangkaso lang, di ba't panahon nga ng trangkaso noon? Akala ko'y uubra mga dahon, tsaa, langis. Tapos po, anong nangyari sa kanya? Hindi na siya bumalik. Kinabukasan, ang sabi ng nanay, bigla na lang daw nawala ang anak niya. Walang paalam, walang iniwang gamit, pero ang sabi naman ng mga kasamahan niya sa kainan ni Kagawan, umalis daw, lilipat ng bayan, sumama sa lalaking nakilala. Ewan ko ba? Ang totoo, ang nanay niya ang sigurado. Wala raw balak umalis ang anak niya. Wala naman binanggit, wala ring nakitang senyales. Nagsumbong po ba sila sa pulis, kina Chief? Oo, nagsampa sila ng report. Naghahanap ang mga pulis, ilang araw din silang umiikot, pero wala. Kahit anino, walang nakita. Tapos, isang gabi, dumaan si Chief sa aking bahay at tinanong ako kung ano ang opinion ko. At ano po ang sabi niyo? Ang totoo, ayaw kong sabihin noong una, pero ngayon, hindi na ako sigurado kung may panahon pa para mag-ingat. Celine, may klaseng aswang na hindi nangangain ng laman. Hindi yung tipong sumusunggab sa palayan o lumilipad na may pakpak. Tahimik siya, naingat, masahol pa. Hindi siya kumakain ng katawan pero unti-unting inuubos ang kaluluwa. Aswang, Lola? Oo, sigurado ako. Isang nilalang na dumidikit sa babae. Dahan-dahang nagpapalapit. Kunwari mabait, maasikaso, madalas nga'y minamahal. Pero sa bawat gabi na lumilipas, may nawawala. Parang alon na kumakain sa pampang. Hindi mo agad mapapansin. Lola, sigurado po ba kayo? Baka naman po kwento-kwento lang yan, yung mga panakot sa bata. Iha, ang dami ko lang nakita sa buong buhay ko. Mula sa mga bagay na hindi maipaliwanag, mga hiwagang walang pangalan. Sigurado ako, ito ang isa sa pinakamasama. Ganun ba ang nangyari sa babaeng yon, Lola? Naubos siya ng aswang? Hindi ko lang masabi sa iba dahil sino ba naman ako? Isang matandang manggagamot lang at siya, anak ng politiko, konektado at makapangyarihan. Ang tipo na hindi basta pwedeng banggain na kahit mali na, tahimik pa rin ang lahat. Kahit may nawawala na, walang gustong magsalita. Lola, Kung wala kang gagawin, Celine, siguradong mangyayari yon kay Maris. gaano po siya katagal mabubuhay? Sa ganitong estado niya, sigurado ay isang araw. Baka dalawa pa kung pala rin. Pero habang lumilipas ang oras, lalong nauubos ang natitira sa kanya. Ano po ang kailangan gawin? Para maibalik ang lakas ni Maris, kailangang maputol ang ugat ng sumisipsip sa kanya. Kailangang mapuksa ang aswang. Ibig niyo sabihin, Oo, kailangan mo siyang patayin. Pero bago mo gawin yan, tanungin mo muna ang sarili mo, Celine. Handa ka ba sa mga kasunod? Hindi lang basta tao ang binabangga mo. Kapag nawala siya, mapapansin yan. At kapag napansin, malamang ay ibabalik ako sa kulungan. handa ka ba para doon? Kung para po kay Maris, opo. Kahit ano gagawin ko para sa kanya. Kahit ano. Kung ganon, kakailanganin ko ito. Patalim na gawa sa tanso. Lumang gamit pero mabisa pa rin. Pinamana ng turo sa akin ng panggagamot. Pero Celine, kailangan mapalapit ka sa kanya. Talagang malapit. Sa dibdib mo to dapat idiin. Diretsyong itarak sa puso. Naiintindihan ko po. Ito naman ay lana. Dinasalang langis. Kung hindi mo siya agad na matamaan, ibuhos mo to sa kanya. Masakit to sa balat ng tulad niya. May plano ka na ba? Opo, alam ko kung paano siya lalapitan. Kabisado kong mga lalaking kagaya ni Kagawad Eddie. Alam ko kung paano sila mag-isip. Sa kanila, ang babae, katawan lang, gamit lang.
At kung yan ang daan para makalapit, yan din ang gagamitin ko para tapusin siya. Para kay Maris, kahit anong kailangan. Gabi na nang dumating ako sa kainan ni Kagawad. Pinaganda ko ang sarili ko. Nag-ayos. Nagbihis gaya ng suot ni Maris. Kinausap ko ang isang serbidora. Sinabi kong may sakit ang kapatid ko. Habang nag-aabang akong lumabas si Kagawad Eddie, pinipigil ko ang kaba sa dibdib ko. Oo, sinugod ko sa ospital kagabi. May mga kamag-anak naman kami na nagbabantay, kaya ngayon, kailangan ko ng pera. At kahit papaano, baka may bakante. Oh, ikaw pala yan. Celine, di ba? Anong ginagawa mo rito? Magandang gabi po, Kagawad. Pasensya na po kung biglaan. Gusto ko lang po sana magbigay alam. Si Maris po kasi inatake ng lagnat kaninang umaga. Dinala po siya sa ospital at inaalagaan ng mga kamag-anak namin. Ganun ba? Nako sana gumaling siya kaagad. Kawawa naman. Ano po kasi, Kagawad, malaki-laki ang gastusin sa ospital. Naisip ko lang po na habang nagpapahinga si Maris, baka po pwedeng pansamantalang ako muna ang pumasok para sa kanya. Sayang po kasi yung kinikita. Talaga lang Bigla kang naging masipag, Celine. Kayo talaga, Kagawad. Palabiro. Pero alam ko namang hindi kayo basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino dito. Nagbabakasakali lang po ako. Baka may pwede kayong ipagawa sa akin dito. Ipagawa Opo, kahit ano po, ipagawa nyo. Alam ko naman pong narinig nyo na ang mga kwento tungkol sa akin, hindi ba? Baka po kung ayaw ninyong dito ako magtrabaho sa labas, baka po doon sa loob, mas magaling ako. Nako, alam mo naman ako, hindi naniniwala sa chismis. Gusto niyo po bang patunayan ko? Nako, delikado yan. Pero sige, kung gusto mo, ngayong gabi magtrabaho ka muna. Tignan natin kung bagay ka rito. Ano? Sige po, Kagawad. Naku, maraming salamat po. Nagtrabaho ako ng gabing yun, pero siniguro kong nakatingin siya. Maikli ang suot kong shorts, masikip ang pangitaas. Lahat ng mga alam kong gusto ng mga lalaking tulad niya. At oo, tumalab. Hindi halos nawala ang tingin niya sa akin buong gabi. Kadiri. Parang ibinalik ako ng katawan ko sa lahat ng ginawa ko bago ako nakulong. Pero sa bulsa ko, ramdam ko ang bigat ng tansong patalim. At ang bote ng lana, umiinit sa init ng katawan. Nagpaiwan ako hanggang magsara ang kainan. At nang inimbitahan niya ako sa opisina niya, alam kong ito na ang pagkakataon ko. Sige, maupo ka. Napansin ko ang sipag mo kanina at mukhang tuwang-tuwa ang mga customer sa'yo. Salamat po, Kagawad. Ibig sabihin ba niyan tanggap na ako? Pwede ka naman talagang maging serbidora ko. Pero Pero, may iba pa po ba kayong gustong ipagawa? may isang espesyal na trabaho. Mas malaki ang bayad at hindi mo na kailangang humarap sa customer. Anong klaseng trabaho po ba yan? Umiinom ka ba? Kahit anong ipagawa mo, kahit anong ipainom mo, Kagawad. Yan ang gusto ko. O ito, inumin mo. Cheers po. Bueno, Kagawad, tungkol po doon sa trabaho, magkano pong bayad? Halika nga muna rito. Lumapit ka. Maganda ka rin talaga, no? Halika dito. Kumandong ka rito. Kasama ba yan sa trabaho, Kagawad? Oo. At kayang-kaya kitang bayaran ng malaki, Celine. Para lang sa ganitong lapit. Meron pa po ba akong ibang kailangang gawin? Alam mo naman ang sagot dyan, di ba? Dati mo naman na yung ginagawa. Eddie, ganun nga pong trabaho. Ay, grabe. Bigla akong nahilo. Parang ang tapang po pala ng binigay ninyo. Nahihilo ko. Talagang malakas yan. Hindi ko yan basta-basta pinapainom. Para lang yan sa mga espesyal na babae.
Nahihilo ko. Ano nangyayari sa akin? Umakap ka muna sa akin. Yan, tama yan. Alam mo, ang trabaho, malaki ang kita. Pero may konting problema lang. Katulad ng... Nakakapagod. Katulad na lang ngayon. Pero ang kailangan mo lang malaman, kung ano man yun, ay babayaran kita ng malaki para pinapanatili mo kong buhay. buhay? Ibig sabihin ay... Hindi mo na kailangang intindihin kung anong ibig ko sabihin. Basta ang mahalaga ay nandito ka na. At wala ka nang magagawa kundi tanggapin. Walang tutulong sa'yo. Lahat sila nagmakaawa. Pero sinong tumulong? Walang kakalaban sa akin. Kahit nga yung kapitana ni Risa na yan. Siya pa nga minsan na nagdadala ng babae sa akin. Kapalit ng pera at impluensya ng aking pamilya. Ito ba? Ito ba ang ginawa mo kay Maris? Oo, ginawa ko ito kay Maris. Sa nauna sa kanya at sa hindi mabilang na iba pa bago sila. Para akong hihimatayin. Ano ka ba? Aba, ang lakas mo ah. Karamihan ng babae, bagsak na sa sahig sa gantong oras. Pero ikaw, bumubunganga pa rin. Tama nga si Kapitana. Ibang klase ka. Sige, habang inaantay natin ang tuluyang bisa ng pampatulog. Isa akong uri ng aswang. Hindi ako kumakain ng laman. Sinisip-sip ko ang lakas ng mga babaeng ibinibigay ng sarili nila sa akin. At yun ang nagpapalakas sa akin. At yan mismo ang gagawin ko sa'yo. At ngayon, wala ka nang magagawa, kundi... Hindi mo na magagawa to kahit kanino pa. At bakit? Ano naman ang balak mong gawin? Yun ba? Akala mo mapapatay mo ako ng ganyan, ha? Sino nagsabi niyan sa'yo, ha? Yung matandang manggagamot na yon. Papatayin ko rin yan pagkatapos kitang ubusin. At pagkatapos, si Maris ang susunod. Hindi. Hindi ako makahinga. Uubusin ko lahat ng natitira sa'yo at kulubot na kalansay na lang ang mahahanap nila sa'yo. Hindi mo na magagawa yan sa kahit kanino, kailanman. Ano to? Anong ginawa mo sa akin? Nasaan yung tansang patalim? Ngayon, tinitiyak ko lang na hindi ka na ulit makakapanakit kay Maris at sa lahat ng tulad niya. Wag! Celine! Celine! Pakiusap! Para kay Maris. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Pagkabaon ng patalim, parang nawala na ako ng malay. Pagmulat ng mata ko, nasa presinto na ako. May posa sa kamay. Naririnig ko ang mga boses sa paligid. At sa harap ko, si Chief Sanchez. Ayan, gising na tong suspect. Teka, ako na muna ang mag-i-interrogate. Umupo ka. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ginawa kong kailangan kong gawin. Ngayon, buong pamilya ng kagawad nandito. Gusto nilang patayin ka. Hayaan mo sila. Alam ko kung anong ginawa ko. At alam mo rin na tama ang ginawa ko. Tinapon mo yung buhay mo, Celine. Akala ko ba gusto mong umiwas sa kulungan? Gusto ko. Pero hindi kapalit ng buhay ng kapatid ko.
at lalong hindi kapalit ng mga babaeng maaaring maging biktima pa. Ang ginawa mo ay labag sa batas at kailangan kang makulong. Labag sa batas, oo. Pero tama. Chief, alam mo ba kung ano talaga si Kagawad Eddie? Oo. Matagal nang may hinala si Lola Sabel at sinabi niya sa akin. At naniwala ako sa kanya. Kaya alam mo tama ang ginawa ko. Tama nga. Pero sa ginawa mo, kulungan ng kapalit habang buhay. Yan ay kung hindi ka pa maunahan ng pamilya ni Kagawad. Mas makapangyarihan sila kaysa akala mo. Diyan ka na muna. Sige, papasukin mo na yung kapatid na... Ikaw, walang hiya kang ex-con ka. Kriminal. Kapitana, hindi ka po pwede dito. Lumabas ka na po at... Pinatay mo ang isang matinong tao. Dapat sa'yo, mabulok sa kulungan. Alam kong kasabwat ka. Ha? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Kriminal ka! Kriminal! Sinabi sa akin ni Eddie. Alam mong lahat ng ginagawa niya. Nakakadiri ka. At ngayon, nagkukunwari kang may pakialam. Kasabwat ka naman niya mula't simula. Malalaman ang lahat ng mga pinaggagagawa mo, Kapitana. Tama na yan. Wala kang karapatang nandito. Umalis ka na muna, Kapitana. Papasukin ninyo yung kapatid ni Celine. Ate! Anong nangyari? Bakit ka nakaposas? Totoo bang mga sinabi nila? Ginawa ko lang kung ano ang tama. Alam ko na kung anong ginawa sa'yo ni Eddie. Ate, sinabi ni Lola Sabel. Ipaniliwanag niya kung ano si Eddie. Diyos ko, ate. Paano hindi ko nakita? Bakit ako pumayag sa kahayupang ginawa niya sa akin? Ang tanga ko. Hindi ka tanga, Maris. Hindi ka bulag. Nadala ka sa mga pangako niya at naghanap ka lang ng kaunting pag-aaruga, ng konting halaga. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dumaan na rin ako dyan. Ganon din na nangyari sa akin noon. Ganyan na ganyan ang sinabi at ginawa ng bugaw ko. Akala ko rin mahal niya ako. Espesyal ako, pero kinalaunan ginamit niya lang ako. Nakita kong yun ang nangyayari sa'yo at hindi ko kayang hayaang mangyari ulit sa'yo. Ate. Kaya ginawa ko to. Maraming taon na rin ang lumipas. Nakulong ako. At sa loob ng maraming taon, halos walang galaw ang kaso ko. Totoo nga, makapangyarihan ang pamilya ni Kagawad Eddie. Pero gaya ng lahat ng bagay, kahit sila ay nawala sa kapangyarihan. Unti-unting nalimutan ang pangalan niya. May mga bagong ebidensyang lumabas. At si Chief Sanchez, tinulungan akong buuin ang depensa sa kaso. Na ito ay pagtatanggol ko sa aking sarili, hindi pagpatay. At ngayon, eto ako. Muli na namang malaya. Muling sinusubukan na matutong mabuhay sa labas. Muling natutong makinig sa tahimik. Muling inaayos ang mundong iniwan ko noon. May pagsisisi ba ako sa ginawa ko? Wala. Kung uulitin man ang lahat, gagawin ko ulit. Dahil para sa mga mahal ko sa buhay, kaya kong isugal ang lahat. Kahit ang sarili kong kalayaan. Kayo ba? Kaya nyo rin bang gawin ang tama? Kahit alam nyong mapaparusahan kayo para rito.